Yo, good day mga ka-crayfish. Update lang tayo rito sa ating mga craylings na almost 10 days old. Ito yung lagi natin ina-update na as of now 10 days old, zero mortality pa rin tayo mga ka-crayfish. So nakakatuwa no dahil sumablay tayo nung yung unang buried natin na pinagpag. Sabi ko nga almost 60% yung naging mortality. So natuto tayo, sabi ko yung pangalawang buried natin hindi na natin ipapagpag at lahat ng magiging buried natin ay gagawin na rin natin na natural na pagpag nung inahin. So ito mga ka-crayfish, ito yung sumunod sa buried natin na hindi natin pinagpag, hinintay lang natin na kusang magsiro yung mga crayling sa tiyan. Tapos nung nakita kong wala na, tsaka ko nilipat ulit yung inahin dun sa kapares niya. So yun, as of now mga crayfish, zero mortality tayo. 10 days old. Nakita ko malalaki sila, maliliksi, malalakas. Hindi ko pa sila totally pinapakain. Talagang kung ano yung mga nandito lang sa tub, yun lang yung nagiging source of food nila. So hanggang ngayon chine-check ko sila everyday, sinisilip ko, talagang almost zero mortality, wala akong nakitang namatay. So syempre masaya tayo kung ganun. At hindi naman natin masasabi talaga na hanggang sa paglaki nila walang matutumba, pero syempre mas maganda kung walang mamatay. So yun, 10 days old, zero mortality. Tapos ito yung mga ibang buried natin nandito, buried. Tapos ito mag-go 1 week old yung mga craylings. Tapos chinek ko kanina yung inahin, meron pang ayan, yun yung inahin, no? Yung inahin meron pang mga siguro mga 10 pieces sa tiyan niya. Tapos hindi natin pinagpag, chine-check ko lang sila every other day kung meron pang sa tiyan. So kanina sinilip ko rin, almost meron pang mga 10 pieces siguro na hindi pa kumakalas. So hinayaan ko lang muna na maging or maubos yung mga crayling sa tiyan bago natin alisin yung inahin. So yun yung update natin ngayon dito sa pambihirang farm. Ayan, ito yung mga ano natin. Ito nag-drop na, ito hindi pa buried. Ito yung 10 days old natin, buried. Tapos ito yung mga breeder natin na yan, tinakpan natin yung mga breeder natin na galing sa pond. Kasi ito yung naging setup ko. Lahat ng breeder ko tsaka mga adult na 10 trios nasa pond. So nung nag-buried sila, iniwalay ko. Tapos ngayon ang ginawa kong setup, lahat ng adult nilagay ko na sila rito, pinagparis-paris ko na sila. So wala tayong nakalagay ngayon sa pond. Ang gagawin ko dyan, lahat ng craylings na mabubuo ilalagay natin sa pond para sama-sama sila ron at malaking gagalawan nila. So estimated ko ngayon siguro yung craylings natin nasa 1,500 craylings yung lumabas sa atin ngayon. Tapos meron pa tayong, ito pala hindi ko nabanggit kanina, meron tayong kinuwang buried nung September 17. So yan, marami pa tayong buried. Tapos papakita ko na rin sa inyo, ito yung isa sa nag-drop natin nung September 15. So 5 days old to mga to. Napakarami nito, all estimated ko parang 500 plus na craylings. Sobrang daming craylings dito mga kapambihira. Tapos yung inahin, nakita ko wala nang crayling sa tiyan, kaya ginawa ko, nilipat ko na siya rito. Nilagay ko na sa tank. Tapos ang nakalagay dito ngayon, trio, nag-selective breeding na tayo. Yung pinakamalaki kong female
tsaka yung pinakamalaki kong male, pinagsama ko na sila rito. Bali 3 yun nandito. Yung inahin dito na malaki na, kaya nga ang dami niyang craylings, almost 500 plus. Siya yung pinares ko ngayon dito sa pinakamalaki kong male. So yan yung ano natin dito ngayon sa pambihirang farm. Tapos ito yung ano natin, ito yung pan natin, papakita ko na rin. 500 gallons na pan. May nilagay ako ritong craylings na 25 pieces. As of now, halos wala na akong makita. Wala akong makitang craylings kasi sobrang laki rin ito. Tapos wala naman ako nakitang namatay. So meron akong tinesting dito na 25 pieces na craylings. Ayan. Ayan, naglagay tayo ng hides kanina. Ayan ang filter natin. Papakita ko sa inyo. Ayan ang pan natin, 500 gallons. Sobrang haba niya mga kapambihira. Ayan, o gagawin natin lahat ng craylings ko ngayon, siguro mga 1,500 plus nga. Dito natin lahat ilalagay. Tapos siya, papakita ko na rin yung setup ko sa inyo. Ayan. Yan ang setup natin. Lahat ng breeder nandun sa taas. Tapos lahat ng mga buried, dyan natin nilalagay. Tapos pag nag-craylings na sila, pag lumaki, dito natin ngayon ibabagsak sa pan. Para, syempre, mas maluwag, mas maliit yung tsansa ng mortality. Mas marami silang pagtataguan. Mas makakatakbo sila pag binuli sila. So, ayan yung setup natin dito. Ayan, pasilip na rin natin yung ano natin, yung hangin. Ayan yung ginawa kong ano. Ito yung mga hose natin. Ito, yan, ako lang din gumawa niyan. Gumawa tayo ng diaphragm para mas compact yung hangin. Tapos ito yung gamit natin na compressor, 105 watts. Yan yung gamit natin dito sa pambihirang farm. 105 watts na compressor. Ayan. Ayan yung setup natin dito. Na napaka-solid. Ayan, limited na lang kasi tayo rito mga kapambihira, no, mga crayfish. Nasa subdivision tayo, kaya limited yung space natin syempre para makapag-farm ka rito ng crayfish. Meron din akong gapi rito. May mga iba tayong isda. So ayan, limited space, kaya yan, ganyan ang ginawa natin. 3 layered na rack. Tapos nakatablan tayo. Ayan, linis, 'di ba? Malinis yung ano natin para hindi rin takaw sa space. Ang ginawa ko, tinatong ko siya sa plant box, kaya hindi siya kumain ng space. Siguro ang kinain niya lang mula sa plant box is almost ganyan lang kaiksi. So ayan, para makakuha lang din kayo ng idea kung paano gumawa ng simpleng farm kahit nasa loob kayo ng subdivision, limited space. So ayan. Ayan ang ating setup ngayon dito sa pambihirang farm. So yun, update ulit. 1 week mahigit. Estimated 300 craylings yun nandito. Zero mortality pa rin tayo, kaya success. Sana tuloy-tuloy, no? Sana tuloy-tuloy kasi sabi ko nga, yung una naging buried ko na pinagpag, 60% yung mortality natin, kaya natuto tayo rin sa pagkakamali natin na yun. Tips na alam ko maraming gumagawa or napapanood tayo na talaga nagpapagpag sila. Siguro yun yung paraan na successful para sa kanila, pero sa akin hindi siya naging successful. 60% yung mortality ko, kaya natuto tayo ron sa pagkakamali natin. Itong sumunod na buried natin, hindi na natin pinagpag. Natural way, zero mortality tayo. So yun lang mga ka-crayfish, yung update natin dito ngayon sa pambihirang farm. Thank you.